Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at naniniwala akong gagawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos ngayon. Sa panahon ngayon, napakahirap nang makahanap tayo ng mabuting salita. Madalas, nauubos ang oras natin sa social media at kadalasan ay naghahanap tayo sa maling mga lugar. Gusto ko na ang lugar na ito ay maging malusog at dito matututuhan ang salita ng Diyos. Hindi ko pag-uusapan ang relihiyon o pangalan ng simbahan, gusto ko lang ibahagi ang ebanghelyo at mensahe ng kaligtasan. Nakakakita ako ng maraming himala dito dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa Diyos. Wala akong halaga, nagkakamali at limitado ako. Alam ko ring dahil sa tulong ninyo, mas maraming tao ang naabot. Kaya naman, ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nagbabahagi, na nagpapadala ng mga panalangin na ito sa mga grupo sa WhatsApp. Kamakailan, may babaeng lumapit sa akin at nagsabi, "Pastor, bago ko pa marinig ang panalangin, pagkakuha ko ng link, agad ko itong pinapasa sa lahat ng WhatsApp groups ko bago ko papakinggan ng maayos ang panalangin. Masaya ako dahil alam kong hindi ito gawa ko. Dahil sa tulong ninyo, mas malayo ang mararating at magagawa natin ang gawain ng Diyos." Amen? Mga kapatid, bago ko i-record ang video na ito, nagdasal ako at napaisip, ilang beses tayong nadidismaya o nafu-frustrate sa Diyos. Parang nagiging mga batang pasaway tayo, di ba? Spoiled. Tapos sinasabi natin, hindi na ako magdadasal kasi hindi ginawa ng Diyos ang hinihiling ko. Nagkaroon ako ng pananampalataya, nagtiwala ako pero hindi nangyari. Mga kapatid, madalas, nadidismaya tayo dahil sa dalawang dahilan. Una, kasi umaasa tayo na may gagawin ang isang tao na hindi naman niya ipinangako. Iyan ang unang pagkadismaya. Madalas dahil nagtitiwala tayo sa isang tao, hindi pa natin lubos kilala ang taong iyon at umaasa tayong gagawa pa siya ng ibang hakbang. Ganon din kay Diyos. Madalas tayong nadidismaya kasi hindi niya agad sinasagot ang dasal natin sa gusto nating paraan o oras. O dahil hindi pa natin siya lubos kilala. At tanging sa paglalakbay natin natututo tayong makilala pa ng higit si Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Biblia na hindi tayo dapat tumigil sa patuloy na pagkilala kay Diyos. Kaya, mga kapatid, magbibigay ako dito ng 2 halimbawa ng mga lalaking lingkod ni Diyos. Pero sa isang punto ng buhay nila, sila ay nadismaya. Mapapansin mong kinausap sila ni Diyos ng marunong, mahinahon, at mapagmahal sa parehong pagkakataon. Alam ng Diyos na tayo ay nasa proseso at madalas nadidismaya. Mahirap pamunuan ang buhay Kristiyano at minsan di natin alam kung epektibo ang ating dasal. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kahit wala ka pang lahat ng sagot, magpatuloy ka lang sa paglalakad. Amen? Huwag kang titigil sa pakikinig ng panalangin sa umaga, panalangin sa gabi, sa pagdarasal sa bahay mo, at sa pagbabasa ng Biblia. Nasa proseso ka, alam yan ng Diyos, at nais niyang buksan pa ang iyong mga mata. At sigurado ako na ngayong araw, lalabas kang iba dito. Matututo ka pa ng kaunti tungkol sa kung sino ang Diyos at kung paano siya kumikilos. Amen? Luwalhati sa Diyos. Isa lang ang hinihiling ko dito. Pindutin mo ang button na mag-subscribe dahil magsisimula na tayo sa mensahe. May lalabas na maliit na kampana sa tabi. I-activate ang notification bell at piliin ang lahat para hindi ka mahuli sa mga video ko, tama? Mga kapatid, ang unang halimbawa na gusto kong ibahagi dito na iniisip ko ay tungkol sa propetang si Jonas. Si Jonas ay isang tao ng Diyos, taliwas sa iniisip ng marami na siya ay isang taong manhid, isang taong suwail. Totoo, naging ganoon siya minsan, pero hindi ako naniniwalang palagi siyang ganoon. At nagsimula ang lahat ng isang araw, kinausap ng Diyos si Jonas. Jonas, gusto kong pumunta ka sa isang lungsod na tinatawag na Ninive at mangaral ka sa mga tao roon. Pero mga kapatid, ang Ninive para kay Jonas ay isang bangungot dahil nawala na ni Jonas ang kanyang mga magulang, ang sarili niyang bayan, sa mga taga Ninive na isang malupit na bayan. Kaya hindi sumunod si Jonas sa utos ng Diyos at nagpunta siya sa kabaligtarang direksyon. Pumunta siya sa lungsod ng Tarsis, sumakay ng bangka at natulog sa ibaba nito. Biglang dumating ang malakas na bagyo, kaya nagpanik ang mga marinero. Naintindihan nila na iyon ay babala mula sa Diyos dahil may nagpapagalit sa kanya. Karaniwan, iniisip ng mga tao na ang mga likas na pangyayari
ay paraan ng Diyos para ipakita ang kanyang galit at pagkadismaya. Doon nila inihagis ang palabunutan para malaman ang gumagawa ng masama at kay Hona ito napunta. Oo, madalas tayong magkamali at akala natin makakalusot tayo. Pero si Hona ang totoong dahilan ng bagyo. Itinapon ng mga lalaki si Hona sa dagat at kinaawaan siya ng Diyos. Nilamon siya ng malaking isda at 3 araw. At gabi siyang nanatili sa tiyan nito. Halos mamatay siya noon. Siya ang nagdasal, mababasa sa aklat ni Hona, Kabanata 2 sa Biblia. Sinabi niyang bumalot ang damong dagat sa leeg niya at handa na ang libingan hanggang marinig ng Diyos ang kanyang pagdaing at pagsisisi. Iniluwal siya ng isda sa dalampasigan at sumunod siya sa utos ng Diyos. Sabi sa Biblia, sa isang araw lang ipinangaral niya sa buong lungsod. Kaya nangangaral siya habang tumatakbo. Ayaw niyang magsisi ang mga tao at sinabi niya, "Tingnan ninyo, binigay na ang babala ng Diyos. Hahatulan kayo dahil sa kasalanan at parurusahan maliban kung magsisisi." Iyon ang mensahe. At pagkatapos, sinasabi sa Biblia na natapos niyang mangaral at umakyat siya sa mataas na bundok at doon mula sa itaas, pinanood niya ang lungsod para makita ang parusa ng Diyos sa lugar na iyon. Pero mga kapatid, may isang bagay. Ayon sa Biblia, taos-pusong nagsisi ang lahat ng naninirahan sa lungsod na iyon, pati ang kanilang pinuno. Nag-ayuno siya at pinayagan ang lahat, pati hayop dahil sa matinding pagsisisi at takot sa Diyos. Dahil dito, hindi sila pinarusahan ng Diyos. Siguro iniisip mo, aba, natuwa siguro si Jonas. 'Di ba? Nagsisi ang mga taong iyon, kaya isipin mong pinarusahan pa sila. Pero hindi ganoon ang nangyari mga kapatid. Labis na dismaya si Jonas sa Diyos at sinabi, "Panginoon, mas gusto ko pang mamatay kaysa makita silang pinapatawad." Mga kapatid, madalas nating gustong pagbayarin ang iba sa lahat ng nagawa nila, kahit hanggang huling sentimo. Sabi ng Biblia, hindi kayang tiisin ng Diyos ang pusong wasak at nagsisisi. Nang makita niyang totoo ang pagsisisi ng mga tao, ipinakita niya ang kanyang habag at awa. Nadismaya si Jonas sa Diyos dahil nais niyang iba ang gawin nito. At sa parehong paraan, hindi niya lubos kilala ang Diyos o alam na ganoon siya kamaawain. Mga kapatid, madalas nating tinitingnan ang masasamang tao sa mundong ito at napapaisip tayo, bakit hindi sila napaparusahan sa mga ginawa nila? Mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng panahon para magsisi ang tao. Ngunit kung hindi siya magsisi, mararanasan niya ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero laging nagbibigay ng panahon ang Diyos dahil mas gusto niya ang habag kaysa sa kaparusahan. Amen? At ang isa pang halimbawa na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang halimbawa ni Moises. Si Moises ay isang lalaking may takot sa Diyos. Ayon sa Biblia, siya ang pinakamaamong tao at matiisin. Ngunit dumating din ang oras na hindi na niya ito kinaya. Hindi na niya kinaya ang sobrang reklamo ng mga tao dahil ang mga tao ay nasa disyerto, pinalaya na mula sa Ehipto at nakatawid na sa pulang dagat. Ngayon, nagrereklamo ulit sila at humihingi ng karne kay Moises. Bakit? Sabi nila sa Ehipto, kahit alipin at mahirap ang buhay, marami namang karne, sibuyas, pampalasa at iba pa. At doon sa disyerto, araw-araw nilang kinakain ang mana na iyon. Nang makita nila ang mana, sabi nila, ang galing ng pagkaing ito. Ang Diyos ay perpekto at kahanga-hanga. Pero, mga kapatid, maya-maya nagsimulang magreklamo ang mga tao. Anong tinapay ito na binibigay ng Diyos sa atin? Gusto namin ng karne. Nagalit ang Diyos dahil dito mga kapatid. Basahin ko rin ang naging reaksyon ni Moises sa maraming reklamo. Basahin ang mga bilang 11, 10, 15. Makinig mabuti. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa harap ng kanilang tolda, kaya nagalit ang Panginoon. Dahil dito, nagdamdam si Moises at sinabi niya sa Panginoon, "Bakit mo ako, iyong lingkod, tinatrato ng ganito kabagsik? Maawa ka naman sa akin. Ano bang nagawa ko para akuin ang bigat ng lahat ng taong ito? Ako ba ang nagluwal o nagsilang sa kanila? Bakit mo ako inuutusang buhatin sila sa aking mga bisig gaya ng ina na nagdadala ng sanggol na nagpapasuso? Paano ko dadalhin ang bayang ito sa lupang ipinangako mo sa kanilang mga ninuno? Sana ko kukuha ng karne para sa kanila.
Lumalapit sila sa akin na nagrereklamo. Sinasabi, bigyan mo kami ng karne para kainin. At ngayon, mag-isa lang ako, hindi ko kayang akuin ang lahat ng taong ito. Sobrang bigat ng pasanin. Panginoon, kung ganito mo ako tratuhin, patayin mo na lang agad para hindi ko na makita ang kapahamakan na ito. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Kaya dito, nakikita natin si Moises na labis na nagagalit, pagod na pagod dahil dumadaan talaga siya sa matinding pagsubok. At alam ko mga kapatid na madalas tayong nadidismaya, alam nyo kung bakit. Iniisip natin na dadalhin lang tayo ng Diyos sa luntiang pastulan, tahimik na daan, malamig at payapang tubig at maayos na lahat. Minsan kapatid, pinapadaan tayo ng Diyos sa madidilim na lugar, sa lambak ng anino ng kamatayan. Ilang beses ka na bang dumaan sa mahihirap na sitwasyon na akala mo hindi mo kakayanin? Bakit ito ginagawa ng Diyos mga kapatid? Kadalasan para iparamdam sa atin na siya ang may kontrol sa lahat. Amen? Alam ko na ang Diyos ay kinakausap ang marami sa inyo na nagtatanong kung bakit maraming paghihirap at parang disyerto ang buhay. Naranasan din ni Moises ito habang nagrereklamo ang mga tao. Nagtanong siya, Diyos, bakit mo ako tinawag at binigyan ng responsibilidad sa mga taong ito? Ako ba ang nagluwal sa kanila? Parang ganito, Diyos, bahala ka na. Mga kapatid, dito na muna ako titigil kasi kung itutuloy ko pa, matatagalan tayo. Pero ang Diyos, pagkatapos ay nagsalita kay Moises. Pag-uwi ninyo, pwede ninyong basahin sa inyong bahay ang mga bilang, Kabanata 11. At sinabi ng Diyos kay Moises ng ganito, Moises, ganito ang gawin mo. Pumili ka ng 70 lalaki. Ibubuhos ko rin ang Espiritu Santo sa mga lalaking ito at tutulungan kanila sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Kaya sinabi ni Moises, gagawin ko ang inuutos mo. Pero paano natin pakakainin ang mga tao? 600,000 sundalo pa lang dito sa disyerto. Paano pa natin papakainin? Hindi lang sila kundi pati babae, bata, matatanda, at hindi lang isang araw kundi isang buwan. Paano natin mapapakain ng karne lahat ng ito? Nagpatuloy siya. Kahit patayin ang lahat ng alagang hayop o hulihin ang lahat ng isda, kaya pa rin ba nating pakainin ang lahat ng tao? Pero mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Moises, Moises, limitado ba ang kapangyarihan ko? Hanggang dyan lang ba ako sa mga bagay na sinabi mo? Makikita mo ngayon kung tuto pa rin ang sinabi ko. Amen? Mga kapatid, sa sandaling iyon, sinasabi ng Biblia na humihip ang Diyos ng hangin mula sa dagat papunta sa disyerto at sa oras na iyon, dumating ang mga pugo. Mga pugo mula sa lahat ng panig. Libo-libo at milyon-milyong mga pugo ang dumating. Pinakain niya ang buong karamihan hindi lang isang araw kundi buong buwan ayon sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, ibabahagi ko ang 2 halimbawang ito para maintindihan ninyong madalas tayong nabibigo. Maaari tayong madismaya, ngunit huwag magduda sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Amen? Gusto ng dyablo na magduda ka sa pag-ibig ng Diyos, lalo na kung hindi niya tinupad ang dasal mo o hindi ka gumaling kahit nagdasal ka. Mga kapatid, ilang beses na tayong nadismaya, pero payo ko, ibalik ang puso sa Panginoon. Magtiwala sa kanyang pag-ibig at awa dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? Hindi siya kailanman may kasalanan. Tayo ang may mali dahil sa ating kasalanan at kasamaan ng mundo. Walang kaugnayan ito sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon gusto kitang ipagdasal. Gusto kong mamagitan para sa iyong buhay, para sa iyong tahanan, at gusto ko ring ipagdasal ang iyong kagalingan. Madalas akong nanalangin mga kapatid, pero hindi ako pinagaling o pinagbigyan ng Diyos. Hindi iyon hadlang sa paniniwala kong mabuti ang Diyos at patuloy siyang nagpapagaling at nagpapala. Kaya hanggang sa huling sandali, may pag-asa. Sa katunayan, hindi namamatay ang pag-asa. Ang pangalan niya ay Jesus. Papuri sa Diyos. Magdadasal ako para sa iyo dito. Pwede mo bang iunat ang kamay mo? Baka hawak mo pa ang cellphone mo. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa bahagi ng katawan na masakit, may karamdaman, o sa puso mo kung kailangan mo ng kagalingan. Naniniwala akong kikilos ang Diyos. Amen? Pumikit at huwag kalimutan ibahagi ito sa mga nangangailangan. Luwalhati sa Diyos tayo'y manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit sa iyong harapan sa araw na ito at nais kitang pasalamatan Diyos para sa salitang ito.
Napakalakas ng salita mong ibinigay, Panginoon. Madalas kaming nadidismaya at napapagod, O Diyos. Tulad ni Moises, nalito siya nang makita ang reklamo ng mga tao. Nagtanong siya sa Panginoon, pero hindi siya kailanman inakusahan nito. Sa halip, nagdala ang Panginoon ng sagot at kapayapaan sa kanyang puso. O aking Diyos, aking Ama. Madalas, nandito kami Diyos nababalisa dahil napapaligiran kami ng mga taong puro reklamo, mga taong hindi naniniwala sa parehong Diyos na aming sinasamba. O Panginoon, maawa ka sa mga nakikinig ngayon na madalas nag-iisang Kristiyano sa pamilya. O Diyos, maawa ka, bigyan mo kami ng lakas at tulungan kaming magpatuloy hanggang dulo, Jesus. Kahit hindi karapat-dapat ang iba, tulungan mo kaming magpatawad at magpakita ng habag, Ama, dahil ito ang utos mo. O Diyos, gusto naming maging mahabagin tulad mo. Ama, nais naming ipagdasal ang aming mga kaaway at hindi gayahin si Jonas na kadalasang nagdaramdam sa kanila. Ama, maawa ka sa aming pusong kailangang matuto. Maraming tao ngayon, Diyos, ang nananalangin na magkaroon ng pagpipigil sa sarili, pasensya at kalma. Madalas silang nawawala ng pag-asa, nagrereklamo at nagmumura na hindi kalooban ng Panginoon para sa kanila. Maawa ka sa amin, aking Ama, at tulungan mo kaming manalangin araw-araw mula umaga hanggang gabi. Gusto naming maging mas matatag sa pananampalataya, mas matibay. Gusto naming maging mas mabuting mga ama, mas mabuting mga asawa, mga ina. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan ka namin at ipinapanalangin ko ang taong may sakit ngayon, Ama. O Jesus, maawa ka. Ikaw lang ang aming sagot at daan, dakilang manggagamot ng mga manggagamot. Jesus, iunat mo ang iyong mga kamay sa sakit na ito. Ama, ilagay mo ang iyong kamay sa katawan at kalamnan na may karamdaman. O Jesus, sunugin mo ang kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko lahat ng sakit, karamdaman, at anumang di mula sa Diyos para sa taong ito. Pinalalayas sa pangalan ni Jesus ang lahat ng kaisipan ng kamatayan at pagkatalo. Ama, ilagay mo ang iyong makapangyarihang kamay. Kumilos ka, banal na espiritu. Ipadala mo ang iyong mga anghel para ipaglaban kami at bigyan ng kapayapaan, kagalakan at kasaganaan. Panginoon, marami ang may utang ngayon. Hindi nila matustusan ang pamilya at madalas naglalakad, nagso-social media, walang lakas magdasal o hanapin ka. O Diyos, ilabas mo kami sa disyertong ito at sa aming comfort zone. Tulungan mo kaming magdesisyon at gawin ang aming bahagi. Naniniwala akong gagawin mo rin ang iyong bahagi. Patawarin mo kami, Diyos, dahil madalas kaming nadidismaya at umaasa sa mga bagay na hindi mo ipinangako. Madalas gusto lang talaga namin dahil gusto namin. Panginoon, maawa ka, Ama, natututo pa kaming lumakad kasama ka. Gusto naming matutunan kay Jesus ang pagiging maamo at mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, O Diyos, na makayanan ang hirap ng mundo at mabuhay ng isang araw sa bawat pagkakataon. Gaya ng sinabi ni Jesus, sapat na ang bawat araw sa sarili nitong problema. Tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami at naway ang iyong pagpapala, ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay sumaatin bawat isa. Ngayon at magpakailanman, sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.